Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello po sa lahat na nakikinig ngayong araw. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kay ng Dubai. May nais po sana akong itanong sa inyong lahat. Totoo po ba ang kasabihan na once a cheater, always a cheater? Year 2017, nung lumipad kami mag-asawa papuntang Dubai upang magtrabaho. Nais po kasi naming tuparin ang pangarap naming magandang buhay para sa aming pamilya. Masasabi ko po na marami kaming pinagdaan ng hirap ng mister kong si Benson bago kami nakalipad patungong Dubai. Nagkakilala po kaming dalawa ng mister ko dahil kasamahan ko po siya sa simbahan. Uunahan ko na po kayo. Hindi po ako perpektong tao. Pero hindi po ako patapon na babae. Matagal ang naging ligawan namin ni Benson. Pero hindi rin nagtagal ay sinagot ko na rin siya. 5 taon ang agwat ng edad namin ni Benson. Kaya nga siguro dumating kami sa point na nakuha niya ang pagkababae ko at nabuntis po ako sa edad na 16. Nasa 4th year high school pa lang po ako noon. Dahil hindi pa raw handa si Benson sa buhay may pamilya, ay nagawa niya akong pagtaguan. Kahit na nga nagawa akong iwanan ni Benson, ay hindi ako tumigil na ayusin ang pagsasama namin. Magkakaanak na ako at gusto ko sana ay buo ang magiging pamilya ko. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa naming ayusin ni Benson ang naging problema namin. Masasabi kong naging masaya kami bilang isang pamilya. Tulad nga ng nasabi ko kanina, madami akong pangarap para sa pamilya ko. Isang araw ay nagdesisyon po akong mag-abroad. Nagawa ko rin kumbinsihin ang asawa ko na kumuha ng passport para pagdating ng araw ay makakasunod din siya sa akin sa Dubai. Nakakuha ako bilang isang maid sa Dubai at si Benson naman ay kinuha ng kamag-anak niyang matagal na roon. Nakakuha ako bilang isang maid sa Dubai at si Benson naman ay kinuha ng kamag-anak niyang matagal na doon. Kahit punong-puno ng paghihirap ang naging buhay namin, basta magkasama kami ni Benson, ay nagawa naming malagpasan ang lahat ng yon. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Ininsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako din ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmula
Kahit na nga pareho kaming nasa Dubai ay malayo kami ni Benson sa isa't isa. Mahigpit kasi naging amo ko doon at hindi ako nabibigyan ng day off. Hirap na hirap akong makakuha ng balita kay Benson noon. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na may kinakasama na pala siyang iba sa Dubai. Bigat na bigat ang kalooban ko ng mga panahon na yon. Bukod sa hirap ng sitwasyon ko sa trabaho, pasan ko rin ang problemang dala ng nagloloko kong asawa. Dahil nga dito'y nagdesisyon akong iwanan ang amo ko noon at agad kong pinuntahan si Benson. Noong una hindi ko dinatnan si Benson sa lugar kung saan siya tumitira. Hanggang sa isang araw ay nahuli ko na rin sila ng babae niya. Noong una'y tinatanggi pa ng babae na may relasyon sila ng mister ko. Pero kalaunan nabalitaan ko na umalis na pala ito ng Dubai papuntang Bahrain. Sa isip-isip ko nagtatago ito sa akin. Ayaw sa kahihiyang aabuti niya sa akin. 4 na taon ang lumipas simula nung insidente na yon. Nagsasama na kami muli ni Benson at may nakita na nga kaming bahay na pwede naming tirhan ng magkasama. May mga kasama kaming iba sa bahay pero okay lang yon kasi magkasama naman kami ng mister ko sa iisang bubong. Mabuti na lang talaga at mababait ang mga naging kasamahan namin sa bahay. May inuman at kantahan every Saturday night at kung ano-ano pang maliliit na salo-salo kapag nagkakaroon ng pagkakataon. Okay na sana talaga kami ni Benson. Hindi ko naman inaasahan na hindi pa pala tapos ang sakit ng ulo ko sa asawa ko. Napansin ko kasi na parang lagi na lang silang nagtitingin na ng kasama kong babae sa bahay. Kinutuban talaga ako ng mga panahon na yon. Umabot na ako sa punto na hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa ni Benson. Talagang kinumpronta ko na sila nung kasamahan kong babae. Nagpaliwanag naman sa akin yung babae pero hindi pa rin nawala ang kutob ko. Ngayon, kayo sana ang tatanungin ko. Normal lang ba sa isang lalaki ang pagsulyap-sulyap sa ibang babae lalo na't may asawa na sila? Sobrang nasasaktan na kasi ako sa pinaggagawa ni Benson. Narating na namin yung point na lagi na lang namin itong napag-aawayan. Nagagalit siya sa akin tuwing pinaprangka ko siya. Pero wala Iba kasi talagang nararamdaman ko. Ano pong dapat kong gawin? Ayaw niya pong aminin sa sarili niya yung totoo na nahuhuli ko siyang panay sulyap sa babae. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice kasi muntik na po ulit kaming maghiwalay dahil sa babaeng yan. Salamat po and more power to your program. Lubos na gumagalang. K. Ko man ang natarama sa tuwing ika'y aking nakikita. At kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. Bakit ba ang kilos ko'y napabago na halos nandiyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ay siya laging laman isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa aking anikaya, anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Malaman mo kaya ang aking damdamin. Ano ang dapat sabihin ng puso kong may patingin? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y napabago na halos nandyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaisip. Sa diwa ko'y ikaw ay aking panaginip. O bakit ba ikaw ay siya laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa aking
kilos ko'y napabago na halos